Alas 5 Gis na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gis na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga aton tutukan subong nga Biyernes, anom ka mga pamilya sa Barangay Sook, Arevalo, Iloilo City nadulaan sa Puloy-an pila ka adlaw antes ang Paskwa. Sunog nagluntad sa Barangay Sook, Arevalo sa Iloilo City, duwa sa anom ka balay ginlamon sang kalayo. Long travel ginapanghandaan na sa PUV drivers. Mga salakyan dapat siguraduhon nga kondisyon subong nga holiday season. Pagpangbastos ang drivers ng salakyan nga may sticker pass ang nawong ni Bacolod City Mayor Albi Benitez, ginreklamo sa isa ka motorista. OCD 6, plano nga palaparon pa sa 10 kilometers ang permanent danger zone sa Mount Canlaon. Single mom, nagkuha sang inspirasyon sa iyang mga inagyan para makabulig sa mga kabataan sa SOS Children's Village sa Zaraga, Iloilo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Sunog nagluntad sa Barangay Sook, Arevalo kagabi. Paskwa kag bagong tuig sang anom ka mga pamilya nga nasunugan tuman nga kasubo bangod sa pagpanghangkat nga ila ginaatubang. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Sook, Arevalo, Iloilo City. John, kamusta dira? Jert, hindi merry ang Christmas kag hindi man happy ang New Year sang anong tanan ka mga pamilya diri sa Barangay Sook, Arevalo nga nahalitan sang sunog kagabi. Samtang masako ang kadamban sa pagpamakal sa ilang mga pang Noche Buena kag mga regalo sa nagihilapit ka Pasko, bangungot naman ang sakaron ginatubang sang Pamilya Laguna diri sa Barangay Sook, Arevalo, Iloilo City matapos nga wala sang may nasalbar nga gamit sa nagluntad nga sunog kagabi. Pasado alas 9 kagabi isang nag-umpisa ang sunog sa balay ni Miriam Akla kag madasi nga naglapda sa makaingot nga balay. Sa video nga ini nga kuha sa isa ka residente makita ang pagkinarankaran sa mga tawo ug matap na ang kalayo. Apang ulihin na ang tanan, kag ginlamon na sang kalayong duha ka mga balay samtang partially damaged naman ang 4 ka iban pa. Maswerte na lang suno kay Joanne nga may naghatag pa sa ila sa mga bayo. Emosyonal ini bangod 20 ka tuig nila ginamat-amat pa kayong ila balay, apang isa na lang ka masubo nga handumanan matapos nga ginlamon sang kalayo. Paskwa pa lang ko ng kuwan. Sige lang, importante nasalbatan ng bata ko kagantiya ako sa babaw tulog. 20 years na star kami dito yun. Amo pa niya tabo. Sige lang. Makaya man na magamit, man na nakagkuhan. Suno sa isa sa mga nasunugan nga si Manong Jeffrey, kung wala lang kuntani na atrasar sa masobra 30 minuto sa makatapos ang Bureau of Fire Protection, wala na kuntani pa nagdako ang halit sang sunog. Na survive guro, basya mo ni balay guro, way pa ni madalasa. Way pa guro ni maubos. Kaya pag-abot nila, sunog na niya hamon tunga na balay mo. Suno naman sa BFP, bangod sa tuman kagutok sang dalan, nadugayan silang makasulod sa lugar. Dugang pa nga ang mga balay ang human sa light materials. Isag man na sir sa mga challenge na ton sa mga barangay official sir nga every time tani nga may muni nga paros ni mga insidente nga matabo dapat immediately gid sila nang pumuluyo nga i-clear gid ang dalan. Wala labutan ka mga dagko sa aton mga fire truck. Kaya what if kung may mga park na or double park ng mga tricycle at hindi ganyan kasulod. Naglabot naman sa masobra 255,000 pesos ang balor sang halit sang sunog. Panugyan sang BFP sa publiko ay labi na subong nga naghihilabit ang selebrasyon sang Pasko kag bagong tuig. Ang pating rep ma-unplug tanan nga mga electrical device to avoid sang posible kay posible man na maging tunaan mo. Ang mga addition hindi kid pagpabayaan ding mga kung gabi man ang mga Christmas light before magtulog dapat i-unplug naman na. Jert, base sa pinakauling investigasyon sang Bureau of Fire Protection, base sa fire patterns nga nakitaan sa ginhalinan sang sunog, electrical in nature kung palyado ang koneksyon sang kuryente ang source of fire. Jert? Manamo gid nga salamat sa detalye kapuso John Sala.
Sa iban pang balita, malawig nga biyahe ginapanghandaan na sa PUV drivers. Mga salakyan ginasiguro nga kondisyon antes magbiyahe subong nga holiday season. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Pila ka adlaw antes ang pagsaulog sang Pasko kag pagsugalaw sang bagong tuig, liwat nga ginpahanumdom sang Land Transportation Office 6 ang mga motorista nga tsikeron ang salakyan kag syempre ang kaugalingon antes magbiyahe agud makalikaw sa aksidente. Ilabi na nga madamo sa mga party subong nga holiday season. Magbalalik sa ila pamilya o magbiyahe po sa pamilya, you always check your vehicle, no? Dapat roadworthy siya. And also, you check yourself kung maayo ang imo physical condition para nga makabot ka sa imo destination that you're healthy and safe. No? Ang pila ka public utility vehicle drivers nga nagabiyahe sa iban nga lugar pareho sang Capiz kag Aklan, ginasiguro nga yara sa maayong nga kondisyon ng salakyan. Una-una, gina-secure na mo ng mga guma, mga kondisyon ka makina. Tagang pasahero man nga hindi maginutok, hindi kami ma-overload. Long travel, mga 2 ka oras kapin. Tapos, ang para masipti ang mong pasahero, pag-abot sa terminal, check na mo na mo salakyan. Bilang kabahin sa Oplan Biyaheng Pasko, nag-umpisa na sa pag-deploy ang LTO sa mga personnel agud magbantay sa mga dalanon. Gin-inspeksyon sa ahensya kaina sa aga ang mga bus, taxi kag PUJs agud masiguro nga kumpleto sa mga dokumento kag kondisyon sa mga salakyan antas magbiyahe. Lakip sa ginchekyar ang mga headlight, preno and tail lights. Amat-amat naman nga nagapauli ang mga biyahero sa ilatag sa kaprobinsya. Pareho kay Mary Jo nga halin pa sa Mindanao nga temprano pa nag-leave sa iya trabaho. Naka-decide ako daan nga diya ko sa pamilya ko mag-New Year kag mag-Pasko. Samtang sa South Terminal sa Bacolod City, dagsa na mga pasahero sa mga Biyernes. Kalabanan ng temprano nga nag-Christmas break, agud madamo pa sang oras nga maupod ang ila pamilya. Si Christine magapauli sa Kawayan, agud makaupod ang iya nga baby kag iya pamilya sa Pasko. Every December ga puli ko samon para mag-celebrate sang Christmas. Lauman sunod sa management sang terminal ang pagdamo pa sa mga pasahero buwas kag sa Domingo. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod da si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga puso, madamog niya salamat sa Bacolod City naman driver nga nagamaneho sa isa ka service vehicle nga gingamit sa do sa kampanya ni Bacolod City Mayor Albi Benitez na kuhaan sang litrato sang pagpangbastos sini sa isa ka motorista. Diyaring balita nga aton gintutuga. Makita sa sining Alaragway ang duag puti nga minivan nga may stickers ang nawong ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Apang talalupang doon nga nagagwa ang kamot sang driver sa bintana kag naga-dirty finger. Isa ka motorista nagpost sa social media sang sining nga Malaragway sang damlag lang. Base sa nga post, samtang yara sila sa New Government Center, nakaduan sining nga magliko ang puting nga van kag jutayan lang ini na sa gaid sang salakyan. Suno sa motorista, ginhangkat pa ini sang driver kag nag-dirty finger ini. Suno sa Bacolod City Traffic Authority, gingamit ang puting nga van bilang service vehicle kag gintugyan sa alkalde sa campaign manager sini sa kabaranggayan sang tuig 2023. Apang subong, ginagamit na ini para sa community service. It was a vehicle used for campaigning. Once he became mayor, that vehicle was used by the UHOME Foundation. Ginhulam sang isa ka staff sang UHOME Foundation and she was using it to do errands for the UHOME Foundation. This time around, ang iyang bana ang gadrive. Wala pa nakapagwas ang pahayag ang UHOME Foundation angot sa pagpaggamit sa salakyan sa bana sa isa nila ka staff. Nagapadayon pang investigasyon sa City Legal Office. Of course, there would be sanctions sa driver kaya hindi man gito nami ang ginhimo niya. Sa iyang action do hindi nagakabagay as a person man even maski hindi pa siya government employee or worker. Ginpakamalaot naman sa algalding akto sang driver. Gani gilayon sinigi pabawi sa lakyan sa City Legal Office. Ang command ni Mayor Albi is to retrieve the vehicle. It's not a government vehicle. And the driver on the video is not a government employee. Na-turnover na sa bitaw na samit sa lakyan. Natala na ini nga i-turnover sa barangay agun maggamit para sa community services. Opod, Kiril Casilio, Adrian Prietos, Western Visayas. Mga kapuso, more power, nagpanubos ang sukot sa kuryente sang 39 centavos
per kilowatt hour. Mga konsumidor nagahirit nga dugangan sang power distributor ang buhin sa balayran. Ini ang gintutukan ni John Sala. Christmas gift kuno kon makabig sa mga konsumidor ang anunsyo sang More Electric and Power Corporation. Bangod sa billing cycle nga nagsugod sang December 18, 2024 tubtob January 12, 2025, may buhin nga 39 centavos per kilowatt hour sa mga bill sang mga konsumidor. Kung sa euron, sa average residential bill sa mga konsumidor nga nagalabot sa 2,500 pesos o kung 219 kilowatts ang kuryente, makakinot ang konsumidor sang tubtob 85 pesos. Man sang mga ginasukot sa aton sa mga suppliers. Sang nagligad, mga around 6.3 pesos per kilowatt hour ang aton ginabakal sa WSM. Sa subong, ginabakal lang naton mga around 5 pesos per kilowatt hour. Kulang pa. Ini naman ang hirit ni Nanay Hilda bangod mapanubo na lang kuno ang more kung tani dugang-dugangan man. Mas mayo pag iya nga mas mandubuan pag sa 39 centavos. Di kay subong mahal nga daan ng balaklon. Si Nanay Celia naman nagalabot sa 6,000 pesos ang ginabayaran nga bill kada bulan. Gani kung madugangan pagid ang buhin sa sukot, bentaha man kuno ini para sa iya. Mas nami kung mabuhin nubo gamay, mas tako-tako na nga kwantani ibulig naman eh. Apang suno sa more, ang ilang nga sukot sa kuryente ang hindi basta-basta nga ma-adjust lang kung saan o nila luyag. Nakabase kuno ini sa kung ano ang presyo sang ilang ginakuan sang supply kang iban pa nga mga balaydan sang power distributor. Ang atong electric bill, these are pass-through charges lang, no? So kung ano ang supply sa aton, ginabakal naton sa merkado kag sa aton mga suppliers. Normally, amo man lang ni ang ginasukot man naton sa aton consumidors. Samtang sa Bacolod City naman, gitpahayag sang spokesperson sang Negros Power nga posible wala sang pagsaka sa sukot sang kuryente subong nga bulan tubtob sa mga una nga binulan sang 2025. Nagpasalig naman ang More Power kag ang Negros Power nga bastante ang ila gina-distribute nga kuryente subong nga holiday season kag may mga naka-standby man nga mga contingency measures pananglitan nga maka-eksperyensya sa mga problema sa supply. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso, kita-kits, kita-buwas sa Himamaylan City, probinsya sa Negros Occidental para sa 3rd MRT Inter-School Cheer Dance Competition. Magluwas sa masadya nga pagsambuwa sa mga eskwelahan. May kalingawan yung dalasan dahil Lian Valentin, Angela Alarcon, Prince Clemente, kag John Rex. Kita na kita sa Public Plaza, buwas na inaha, December 21, alas 8 sa gabi. Lagaw kamo this coming Saturday sa aton nga Himamaylan City Public Plaza. Masugod ang aton nga inter-school cheer dance competition. So let's enjoy this coming Saturday. Bantayan. Single mom nagkuha sang inspirasyon sa iya mga inagyan para makabulig sa mga kabataan sa SOS Children's Village sa Zaraga, Iloilo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, patayan 36 anyos nga lalaki matapos gintiro sang isa ka security guard sa sitio Ilawod, Barangay Poblasyon, Barotac Viejo, Iloilo kagabi. Ang biktima ang ginkilala lang kay Rodel nga residente sa sitio Sambag, Barangay Nueva Sevilla sa Amuman nga Banwa. Ang suspect ang ginkilala naman kay 3R, 37 anyos, kag residente sa Barangay Poblasyon. Base sa investigasyon sa Barotac Viejo MPS, love triangle ang posibleng motibo sa krimen. Nabisto kuno sang suspect ang chat sang iya asawa kag sang biktima, rason nga ginhaylo sini ang biktima nga magpadulong sa ila punuyan. Sa pagpati nga ang asawa ang iya ka-chat, naglakat ang biktima apang ang nagsugata sa iya ang suspect nga armado sang service firearm sini nga 12-gauge shotgun. Gilayon nga gintiro sang suspect ang biktima nga naigo sa ulo. Gindala pa sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival. Gilayon man nga nagpalagyo ang suspect kag nagapabilin pa nga at large. Sigurado lang imo nga aton nga suspect umutong lagi ng haliluya nga makita na sila sa balay nila. Samtang mga puso, ginpasakaan na sang Uton Police sang kaso nga murder ang 40 anyos sa construction worker nga ginkilala kay Dan Garferio nga amo. Ang ginatudlo nagbuno patay sa police nga assigned sa CIDG Iloilo City nga si Staff Sergeant Erwin Kalubayan sa isa ka tiyangge sa Barangay Pekyad, Uton.
Madumduman nga hinali na lang ginbuno sang sospek ang biktima kag sang nagpukutay na natiruhan sa biktima ang sospek. Naka-hospital arrest gihapon ang sospek kag natalaan ang apresohon sa Oton MPS kun makagwaan na sa ospital. Arang nagabuko ng sopreo. Office of Civil Defense 6 ginatunan nga i-extend pa sa 10 kilometers ang permanent danger zone sang Mount Canlaon. La Castellana LGU nagpahayag nga hindi na masarangan kung madugangan pa ang evacuees. Ini ang gintutukan ni Aileen Pedreso. Wala karon ginadula sa Office of Civil Defense 6 ang posibilidad nga magpatigayon sa mass evacuation. Samtang padayon nga ginamonitor ang forecast ng Pag-asa sa lakat sang panahon nga posible mag-aapekto sa mga lugar sa palibot sang bulkan kapag ulan-ulan nga magaresulta sang lahar flow. Kung matabo, igarekomenda sang OCD6 nga halin sa 6 kilometers, i-extend sa 10 kilometer ang permanent danger zone sang bulkan. Nagapadayon pa ang konsultasyon sa OCD sa PHIVOLCS kag Pag-asa angot sa rekomendasyon. Apang nagakabalaka ang La Castellana LGU nga kung matigayon, hindi na masarangan ang pagtatap sang dugang pa nga evacuees. Ini ang may pinakamadamo nga numero sang evacuees sumalin sang naglupok ang bulkan sang December 9. For that, matubog nga sa pagkita ni LGU, si Mayor sa gina. Kung prefer nga mag-ayos kami, Sunod sa LGU, may dugang nga siyam ka barangay nga maapektuhan kung palaparon ang permanent danger zone. Isa sa mga solusyon, amo ang pagsaylo sa evacuees sa Himamaylan City kung sa diin may 10 cities. Samtang, bangod sa pag-ulan-ulan, hugot nga ginamonitor ang mga barangay nga yara sa sulod sang lahar hazard zone. Apang ginklaro sa PHIVOLCS nga kabayan lang ini sang preparasyon kag hindi kinahanglan nga magpanik ang mga residente. Ang mga list of barangays para to sa worst case scenario naton. It doesn't mean man niya nga nagpagawa kita sa bago nga map nga ng amo na to exactly ang pwede matabo. Upod Garuel Bangoy, Aileen Pedraso, Western Visayas. Mabusogin, celebrar naman sa Mapua University ang ilang pagkampiyon sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Todong cheers sa mga taga-Mapua sang ginsindihan ang bonfire bilang kabahin sang selebrasyon. Ginpanginbulahan kag nag-selfie naman sa mga estudyante mga players sa Mapua Cardinals. May gipatigayin man yung fireworks presentation. Sunod sa presidente sa Mapua, malipayon sila. Bukod masobra 3 kadekadang ilang ginulat para sa kampyonato. Dako man ang ilang pasalamat sa men's team sa kadalagan sini. Mga kapuso, suportado sa bar owners ng syudad sa Iloilo ang ginadusto ni Mayor Jerry Treñas nga ipaidalom sa drug testing ang ilang bouncers. Ini ang ginpabutyag sang grupo sa pagsinapol nga ginhiwat upod ang Iloilo City Police Office kag City Government agud istoryahan ng mga tikang agud masiguro nga drug-free ang mga establishmento. Sunod sa mga miyembro sang Iloilo Bar Owners Association, pabor sila nga mangin drug-free ang tagsa ka establishmento. Nagpasalig ang mga tagiya sang bar nga ipadayon ang monitoring sa ilang mga empleyado, ilabi na sa mga bouncers. Pahanumdum sa otoridad sa mga bar owners nga dapat siguraduhon nga hindi imbolbado sa ilegal nga droga ang ila ginakuha nga personnel. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, isa ka single mom naghimakas nga mapadako ang yakapid nga bata sa piyak sang pagtilaw. Pag-abandona sa iya partner sa ila nangin palaagyan agon makabulig sa mga kabataan nga ginpabayan. Ang pagpasalamat sini subong nga Paskwa ang iya ginpakigbahin sa report ni Zen Kilantang Sasa. #feeling blessed and full of happiness ang nabatsyagan ni Nivia sang Iloilo City bangod sang blessings nga nabaton kag nalampuwasan sini ang mga pagtilaw bilang isa ka single mom. Istorya ni Nivia, tuman kabudlay ang iya sitwasyon sang ginbayaan sang iya partner ang ila kapid nga bata. Madamo sa mga nagpakanubo sa iya sadto, apang naging makas-ini tugtog nag-asenso ang iya negosyo. Sa baylo magtanom sang kaugot kag kalain sang buot,
Ginhimo niya ini nga inspirasyon para magpadayon. Naisipan sini nga magbulig sa mga kabataan sang SOS Children's Village sa Zaraga, Iloilo. Sang gin-bless kami na bala nga do nag-okay ako ni business, ginpili ko ang SOS para ma-expose sila bala sa mga realidad sa life and maging grateful sila. Ginpili ko ang amo na kahit para sa akon, the more beauty they will see, the more grateful they will be. Sa sulod sang village, ginatatap sang maayo ang mga bata sang ila house mother. We empower them to reach for their goals also. We also make sure for the community as part ng preventive approach na hindi sila ma-separate sa family. We have our family strengthening program also. Kumpleto nga pamilya naman ang Christmas wish sa mga bata sa village. Pagkatapos ko sang skila, makobra ko sang mayos. Tapos makapagtapos ko pag-ubra, makabalik ako sa pamilya ko. Kaya para happy. Kaya kung hindi ka no, kung ambal nila daw sang iban, kung hindi ka daw ko no complete family, hindi daw ko no happy ang Christmas. Diri na nagasaulog kada tuig sang birthday ang duha ka baby girl ni Nivia. Tagsa magpaskwa, nagabisita man sila agud mapabatsyag ang pagpalangga sa mga kabataan. Mensahe sini sa mga pareho nga single mom, hindi madulaan sang paglaom. Not all storms siguro are meant to distract us. Siguro nag-aabot na ang mga struggles sa aton para mas maging stronger kita, mas maging better person. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, Western Visayas. O mga puso, bilib, tatlo kanigrense sunod sa top 10 sang 2024 Radiologic Technologist and Licensure Examination. Yaring balita ang atong gintutuka. Napuno sa inspirasyon kag mas merry ang Christmas sang sining nga mga top-notchers gikan sa Riverside College, Bacolod. Tatlo ka graduate sa mulutuan na nakasunod sa top 10 sang 2024 Radiologic Technologist Licensure Examination. Rank 6, si Quinzel Joy Nimes Lapno, kag rank 10 naman si Debbie Marie Entila Garcinega. Rank 7 sa pasinawan ang tumandok sa Barangay Sumag nga si Marjorie Ereliana Baluntong. Feel like Miara si God, more bigger plan for me, and I think this is it. Ang nagtariwan nga Eloy Sini ang iya nangin inspirasyon agud mangin isa ka medical professional. Because before she died, the last thing I said to her was that, Ma, it's okay na malakat ka na, nga bayaan mo kami. Just panumdumon mo lang gid nga ang imo bata successful na, ang imo bata may lisensya na. So that's my promise to her, and I think I fulfill it right now. Sang tinaligdan niya si Mana, madinalagon man nga nakuha sang magna cum laude sa Riverside College nga si Raymond Carlo Masmanyo ang rank 1 sa 2024 Physical Therapist Licensure Examination. Part-time ko guro danay sa Riverside, sa PT man nga department. Kaya since I want to give back man, sang knowledge bilahaw since fresh pa man. Ginbuyagyag man sang top-notcher ang iya sekreto sang nagkuha sang exam. Nag-wear lang ko red nga underwear. Kaya muna usually hambag mama ko man sa mga family. And kami man sa mga friends ko, though majority sa amon is nag-wear man sang red nga underwear. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas. Balantayan mga puso, padayon nga nagaluntad ang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ulihi ini nasipatan sa kalayon nga 35 kilometers northeast sang Dipolog City sa bahin sang Zamboanga del Norte. Sunod sa pag-asa, nagapabilin sa gihapon ang tsansa sini nga magbaskog liwat bilang bagyo ilabi na nga pakadto ini sa West Philippine Sea. Magluwas sa LPA, nagalungtad man ang amihan kag shear line. Sa datos sa Metro Weather, may mga pag-ulan sa Aklan, Capiz, ug Negros. Posibleng mabaskog nga ulan sa pila ka lugar gani mga inalerto gihapon sa flash floods o kun landslide. Ilabi na ang mga nagaisar malapit sa bulkan, Kalaon. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sa Pilipinas. Mga kapuso, hindi man namin nga regalo sa Pasko, ilabi na gid sa mga motorista, inibangol sa masunod nga semana sa ginapananaw ang pagsaka sa presyo sang gatong. Base sa forecast sa mga oil company, ang presyo sa diesel magasaka humalin sa piso kag 10 sentimos tubtob
piso kag 40 sentimos kada litro. Ang presyo naman sa gasolina posible magasaka sa 35 tub-tub 70 sentimos kada litro. 90 sentimos tub-tub piso kada litro naman ang posible igasaka sa presyo sang kerosene. Ang adjustment sa presyo sang gatong ang igapatuman sa Disyembre 24 sang aga. Mga kapusogin, kahamutan sang pumuluyo kag netizens ang pagdagsa sang ginatawag migratory bird sa Cadiz City, Negros Occidental sang Damlaglang. Kilala bilang black-headed gull, ang mga ini ang nagtipon sa hunasan sang Barangay Daga sa among nga syudad. Ang mga black-headed gull ang nagabreed sa mga lugar pareho sa Europe kag Eastern Canada. Sunod sa mga eksperto, ang presensya sa mga ini ang nagapakita sang kamanggaranon sa hunasan nga isa sa mga importante nga lugar nga pwede tiniran sa mga migratory birds. Nagapakita man kuno ini nga may yara sa makaon sa hunasan kag hilway ang mga nagapadulong sa amo nga lugar. Mga kapuso, 5 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa inyo nga pagtuto. Mag-isa kita kag hibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.